Ang nakaraan ni Marcel sa mundo ng Land of Dawn, kung saan ang mahika at kapangyarihan ay naghahari, may isang batang ipinanganak sa isang makapangyarihang pamilya ng mga mage, ang pamilyang Paxley family. Ang batang iyon ay si Marcel. Simula pa lamang ng kanyang buhay, alam na ng lahat na kakaiba siya. Ang mga batang Paxley ay sinasanay upang maging malalakas na mage, ngunit si Marcel ay hindi tulad ng iba. Habang ang kanyang mga kamag-anak ay nagsasanay ng mapanirang mahika, si Marcel naman ay mas interesado sa pagmamasid sa mundo. Mahilig siyang tumingin sa kalangitan, sa mga bituin, at sa bawat sandali ng buhay. Isang araw, nakakita siya ng isang lumang mahiwagang kamera. Hindi ito ordinaryong bagay. Ayon sa alamat ng pamilya Paxley, ang kamera ay gawa ng sinaunang mahika na kayang hulihin ang isang sandali ng oras. Tinawag niya ang kamera na Clemar. Sa simula, ginagamit lamang ni Marcel ang kamera upang kuhanan ng larawan ang mga sandaling gusto niyang maalala. Ngunit habang ginagamit niya ito, napansin niya ang kakaibang kapangyarihan ng kamera. Kapag pinipindot niya ang shutter, parang bumabagal ang oras sa paligid niya. Hindi niya agad naintindihan ang nangyayari. Habang lumalaki si Marcel, lalo namang nagiging mahigpit ang kanyang pamilya. Ang Paxley family ay kilala sa pagiging makapangyarihan at walang awa pagdating sa mahika. Para sa kanila, ang kapangyarihan ay hindi laruan. Isang araw, sinubukan ng mga elder ng pamilya na pilitin si Marcel na gumamit ng mas madilim na mahika upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Ang eksperimento ng mahika ay naging hindi makontrol. Ang kapangyarihan ng oras na nasa kamera ay nagsimulang mag-wild. Ang mahika ay sumabog at halos sirain ang kaluluwa ni Marcel. Upang mailigtas ang sarili, napilitan siyang gumawa ng desperadong desisyon. Hinati niya ang kanyang kaluluwa. Ang kalahati ng kanyang soul ay napunta sa kamera na si Clemar. Mula noon, ang kamera ay hindi na lamang isang bagay. Ito ay naging bahagi ng kanyang sarili. Dahil dito, nagkaroon siya ng kakayahang i-freeze ang oras sa maikling sandali, ngunit hindi iyon ang tanging lihim ng kanyang nakaraan. May isa pang bagay na matagal niyang hindi sa kabilang bahagi ng mundo. May isang batang babae na lumaki sa hirap. Isa siyang mananahi na gumagawa ng mga manika upang mabuhay. Ang pangalan niya ay Melissa. Hindi alam ni Melissa na ang kanyang ina ay dating miyembro ng Paxley family. Umalis ito sa pamilya upang takasan ang madilim na kapangyarihan ng kanilang angkan. Doon ipinanganak si Melissa. Ibig sabihin, si Marcel at Melissa ay magkapatid sa dugo. Habang si Marcel ay lumaki sa marangyang ngunit malamig na pamilya, si Melissa naman ay lumaki sa kahirapan ngunit may kalayaan. Isang araw, habang naglalakbay si Marcel sa Land of Dawn upang tuklasin ang kanyang kapangyarihan, may nakita siyang kakaibang enerhiya, isang enerhiya na pamilyar sa kanya. Ito ay nanggagaling kay Melissa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marcel ang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Parang may bahagi ng kanyang nakaraan na matagal nang nawawala. Habang pinagmamasdan niya si Melissa mula sa malayo, napansin niya kung paano nito ipinagtatanggol ang sarili gamit ang kanyang mga manika. Isang babaeng lumaki sa hirap, ngunit hindi pa handa si Marcel na sabihin ang katotohanan. Dahil alam niyang ang pangalan ng Paxley ay may dalang panganib, kaya pinili muna niyang manatili sa anino. Habang lumalaban sa mga digmaan ng Land of Dawn, ginagamit ni Marcel ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang oras sa mga kritikal na sandali. Para sa kanya, ang bawat pag-freeze ng oras ay hindi lamang kapangyarihan. Ito ay isang paalala ng kanyang nakaraan. Isang paalala ng gabing halos masira ang kanyang kaluluwa. Ngunit ito rin ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na baguhin ang kapalaran ng mga sandali. Sa bawat laban, may isang pangarap si Marcel. Hindi upang maging pinakamalakas na mage, kundi upang balang araw makilala ang kanyang kapatid. At baka sa sandaling iyon, hindi na niya kailangang ihinto ang oras dahil sa wakas
ang kanyang buhay ay magiging buo muli.